Pangatlong vision. We must have a vision of the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 10 and 11. We open our Bibles. Second Corinthians 5, 10 and 11. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Verse 11. Knowing, therefore, the terror of the Lord, we persuade men. Hanggang doon na lang muna. Kasi nandun yung point ko para madali. Nabasa po ninyo yan? Matapos niyang banggitin yung judgment seat of Christ, ang sabi niya sa verse 11, knowing what? The terror of the Lord. Sino ang haharap sa judgment seat of Christ? Hello? Sino ang mga tao na nandoon sa judgment seat of Christ? Ang judgment seat of Christ at saka ang great white throne judgment ay dalawang magkaibang judgment. The great white throne judgment will be after the millennium, and the judgment seat of Christ will be before the millennium. Yung judgment seat of Christ, all believers in Christ will be there. The saved will be there. Doon sa great white throne judgment, all the unsaved will be there. So magkaiba po yon. Ang pinag-uusapan sa 2 Corinthians chapter 5 ay judgment seat of Christ. Yung we, verse 10, ang sabi dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Yung we diyan, yung mga mananampalataya. Yung we diyan, kayo. Yung we diyan, tayo. We who believe. We who are members of the church. Tayo ang tinutukoy diyan na isang araw haharap tayo sa judgment seat of Christ. Ang tanong ko ito, bakit sa judgment seat of Christ may terror? Ang sabi niya sa verse 11, haharap tayo sa judgment seat of Christ, knowing, verse 11, the terror of the Lord. Ano ba ang nakakatakot sa judgment seat of Christ? Hindi ba sa judgment seat of Christ yan ang judgment of reward? Hindi ba sa judgment seat of Christ ay tatanggap tayo ng gantimpala galing sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginawa nating paglilingkod sa Kanya? Hindi ba doon magkakaroon yung katuparan ng awit na ang sabi natin, I'm working for a mansion and a robe and a crown. Hindi ba doon natin tatanggapin yung robe? Revelation 19:8. Hindi ba doon natin tatanggapin yung mga crowns? 5 different crowns? Ang tanong, bakit may terror of the Lord? Sa verse 11. Alam niyo mga kapatid, as I review those two verses, ang ipinakita sa akin ng Panginoon ito. Okay. Pagharap mo sa judgment seat of Christ at tinanong ka ng Panginoon, okay, anong isasagot mo sa Kanya? How will you answer Him? Okay? Doon sa stewardship, yung pagiging katiwala natin sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Pinagkatiwalaan na sa atin yung mystery of the gospel. Okay, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. We became stewards of the mystery of the gospel. Anong ginawa natin doon? Naipamahagi ba natin siya? Mga kapatid, sasagutin po natin yan sa Panginoon. Ang hindi ko alam, kapag hindi natin nagawa, no, yung pong mandate natin, hindi ko alam kung paano natin sasagutin ng Panginoon. Yun nga mga tao na dito lang. Huwag na natin pag-usapan yung judgment seat of Christ.
Dito lang may tao na lahat ng kabutihan ginawa niya sa buhay mo, pagkatapos hindi ka naging matapat sa kanyang pagiging katiwala sa iyo, no? Pag dumating yun, hindi mo alam kung paano ka magtatago. Hindi mo alam kung paano mo siya haharapin. Bakit? Our God has been good to us. Hello. Our God has been faithful to our church for the last 10 years, more than 10 years. From 1999 to 2011, naging matapat ang Panginoon. Hindi nagkulang ang Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan natin, pinrovide tayo ng Panginoon. Pag dumating siya, paano natin siya sasagutin? Kung tatanong niya sa atin, anong ginawa natin dun sa mystery ng gospel na pinagkatiwala niya sa atin? Ang sasagot natin, Lord, itinago namin. Napakamahal ng gospel sa amin, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng gospel, meron kaming eternal life. Kaya ito, Panginoon, hinord namin, tinago namin, hindi namin sinyer sa iba. Hindi ko kayang sabihin yun sa Panginoon. God wants us to have the motive. 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constraineth us. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit sa atin para lumabas tayo, humayo tayo. Abutin natin yung iba na nangangailangan din ng buhay na walang hanggan. Kung paano may umabot sa atin. Kung paano natanggap natin ang kahabagan ng Panginoon. Mga kapatid, maging kasangkapan tayo para maabot ng iba ang buhay na walang hanggan na nasa sa atin na. Yun lang pagkatiwalaan tayo ng ganong kalaking privilege para maging ambassador ng Panginoon, para i-represent ang Panginoon sa harap ng mundo. That's a big thing. Siguro, yun ang dahilan kung bakit ang vision na to pilit na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Panahon na tumayo tayo. Ang maging soul winner, mga kapatid, wala pong age limit. Hindi po pinag-uusapan ng educational requirement. Hindi kailangan kang maging mayaman para kang maging soul winner. Ang kailangan mo lang, makita mo vision, may mga taong nangangailangan ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang magkaroon tayo ng compassion, magkaroon tayo ng puso para sa kanila. Yung iba dyan, mga kamag-anak pa natin, yung iba kaibigan natin, yung iba mga mahal natin sila sa buhay. Hindi pinagagawa sa atin ng Panginoon ang imposible, mga kapatid. Ang gusto lang ng Panginoon, lumabas tayo, extend natin ang ating kamay, ibuka natin ang ating bibig, at sabihin natin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bahala ang Panginoon sa conviction. Hindi tayong nagliligtas sa tao. Ang mahalaga lamang maging daluyan tayo, maging kasangkapan tayo. Maging tayo ang extension ng mission ng Panginoon. Ultimong pinakabata, pwedeng magamit ng Panginoon. Pwede mong gamitin ang kamay mo, magbigay ka ng tracts. Kung hindi mo kayang magsalita para sa Kanya. We became stewards. At pagdating sa judgment seat of Christ, mga kapatid, sasagot tayo sa Panginoon. Sasagutin natin yan. Hindi ko alam. Pero hindi pa huli lahat. Hello? Ang salamat na lang, meron pa tayong opportunity to start all over again. Meron tayong God na second chance.
We can do it again. We can start anew. Hindi na pinag-uusapan ang failures natin sa nakaraan. Ang pinag-uusapan, God has gave us a new vision, a renewed vision, and at the same time, with this vision, ibinibigay niya sa atin ang empowerment at enablement.